pagkaawit at mensahe ng awit. He is already in our tomorrow. Nakakatuwang isipin na ang Diyos ay omnipresent. Siya ay presente na bukas. Tayo ay papunta pala kung loloobin. Ang Panginoon nadudo na. At sa dulo ng walang hanggan ay naroon na din siya. At purihin po ang Panginoon. So ngayong gabi tayo po ay nagpapatuloy ng pag-aaral. Ang focus po ng buwang ito ay ang salita ng Panginoon. So tayo po ay nakafocus on the Word of God. So tayo po ay magsitayo and ating basahin ang ating pong talatang aaralin ngayon pong gabing ito. Actually, buong book po yan ng Colossians ang ating pag-aaralan. Colossians chapter 3, verse 16. Ating basahin po sa wikang Tagalog at saka sa wikang Ingles. So, doon muna po tayo sa Tagalog. Colossians 3, verse 16. Okay, nandiyan na po kayo. Ating sabay-sabay na basahin. Handa, basa. Manahana nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Sa wikang English po, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Yan. Kaya mahalaga po yung pag-awit din sa ating Panginoon. So tayo muna po ay manalangin muli. Sa iyo po aming mapagmahal na Diyos, nagpapasalamat kami na kami po ay niloob niyo pong magkatipon-tipon muli na inyong mga anak. Ngayon pong pulong panalangin. Salamat po sa ilang araw na nandumaan ng linggong ito, sa aming kanya-kanyang pinanggalingan, sa mga galing po sa trabaho, galing sa kanilang mga tahanan, galing po sa aming kanya-kanyang ginampanan. Nagpapasalamat kami na kami niyo po ay niloob niyo magkatagpo-tagpo ngayong hapon upang muli ay makapakinig ng iyong salita, makapanalangin sa iyo, makapagpasalamat, magawa ang iyong kalooban, Panginoon. Kami po ngayong gabi ay mulit-muli kumikilala na kami po ay maraming pagmamalabis at pagkukulang sa mga dumaang sandali ng aming maghapon. Kami po ay iyong patuloy na lilinisin. At kami kumikilala, Panginoon, na ikaw ay Diyos na banal at hindi ka natutuwa sa anumang anyo ng kasalanan. Subalit salamat din po dahil kay Kristo kami ay inyo pong nilinis na at tinatanggap bilang iyong anak. At ngayon pong gabi, muli pa alalahanan mo kami ng iyong mga salita. Makita naming patuloy ang halaga na kami po ay napupuspos ng iyong mga katotohanan, Panginoon. Purihin ka at gabayin niyo po kami sa pag-aaral na ito sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. So muli po isang mapagpalang gabi sa ating lahat. So ngayon nga po ay ang drive ng ating simbahan ay patuloy nating makita po ang halaga ng Biblia sa ating mga buhay. Tunay po na napakahalaga ng Bible. Kaya po ngayong gabi ang ating tatalakayin ay let the word of Christ dwell in you. So ang aklat po ng Colossus na ating pinagkukuhanan ng aralin ay ito po ay isang sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colossae o sa Colossus. Ito po ang pinakamaliit na syudad na kanyang sinulatan. Kung maalala nyo, siya sumusulat sa Thessalonica, sa Berea, sa Corinto. Ang pinakamaliit na syudad na kanyang sinulatan po ay ang Colossus. Ito po ay kasabay na nasulat ng aklat ng Efeso, at aklat po ng Philemon. So ito po ay mga prison letter habang si Pablo po ay nakakulong sa Roma, sa Acts chapter 27 hanggang chapter 28, yan po yung nakalagay dyan. Siya po ay sumulat sa church na to. At ang tagapagdala niyang sulat ay si Tychicus at saka po si Onesimus, yung ating napag-aralan din minsan na lingkod po ng Panginoon. Ngayon po, itong aklat ng Colossus po ay magandang aralin sapagkat ito po ay relevant sa ating mga sitwasyon today. Kung inyong maaalala, nakalagay po doon sa ating, kung ating idadisect yung ating pag-aaralan, ang sabi po sa verse 16, let the word of Christ dwell in you richly. So sasagutin natin yung tanong na bakit kailangan na ang
salita ng ating Panginoon ay, sabi sa Biblia, manahanan nawang sagana sa inyo. Una na ating makikita, part ng introduction po dyan, sabi rito, let the word of Christ. Let the word of Christ. Very important po yan. Nang unang panahon, wala pang Bible ang mga mananampalataya. Ang kanilang napapakinggang salita ng Diyos ay oral tradition. Pag sabing oral tradition, naririnig lang nila. May magbabasa ng Bible, walang Bible na kopya ang mga mananampalataya sa Colosas, yung lang pastor ang may hawak minsan o yung tagapagbasa. So, very important na sila ay pag nakikinig, talagang yung kanilang matamang pinapakinggan. Opo, kasi mapalad nga tayo. Tayo ay may tigigilang Bible. Minsan ay sa atin merong ang Bible ay 2. Minsan ay 3. Tama? May apokripa pa. Pero nung unang panahon po, wala silang advantages sa tulad natin. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Colossae, let the word of Christ. So yun po pag sabing word of Christ, it talks about something was said or the doctrine or the teaching of the Lord. Ang sabi rito, let the word of Christ, yung sunod na word na nakalagay dyan ay dwell. Yan, mahalaga po yan. Yung word na dwell. Pag sabing dwell, sabi sa Tagalog ay manahanan. Manahanan. Okay? Hindi ito yung tumahan. Pag sabing manahanan, hindi po bisita ang salita dapat ng Diyos sa ating mga buhay. Magkaiba po yung pag kayo nagpunta ng Baguio, meron dyan tato na transient home. Transient home, mga hotel, motel, condotel. Ibig sabihin, pag kayo nagpunta ng Baguio City, kayo ba doon titira? Ang ibig sabihin po ng transient ay pansamantala. Pag sabing you dwell, pag sabing dwell, it means to inhabit. To inhabit, to dwell in, to abide. Ang kanya po mga synonym ay abide, remain, manatili, stay, stick around. Okay? To stick around. Ito rin yung maganda. To have a home. Yan. To have a home. Reside. Okay? Kaya pag sabing residence, nakatahan. Yan. Yan po yung maganda nating mapag-aralan ngayong gabi. Yung, ang salita ng Diyos ay hindi dapat bisita sa ating buhay. Apo, kundi ang salita ng Diyos ay manahan sa ating mga buhay. Yan. Ang Bible, gapoy, kumusta sa ating mga buhay? Is the Bible visitor in our life? O siya ang governor ng ating mga buhay? Pag ako'y pumasok sa bahay ng Tita Lina at sabi ko'y, aring picture ni Milet ay ilagay sa kusina, at saka itong mga lababong ito'y ilagay din at saka ang supang ito'y ilipat doon. Sasabihan Tita Lina, ano kapal ng mukha na rin. Dadating-dating din at papakalaman ang aking mga muebles. Pag pumasok kay Tito Lito, yung rep na yan ay ilipat din At saka are ay ilagay doon. Abay, sino ga-aring nakikialam? Pero pagka bisita, hindi yung pwedeng gawin. Pero may mga bisitang gumagawa ng ganyan. Dire-diretso sa refrigerator. Yung mapakialam sa disenyo ng may disenyo. Okay? Pero, yung talagang nakatira doon, ang may karapatan na ilipat. Gusto kong kurtina ay pink. Ililipat ko ang pinto doon. Ibig sabihin, pagka ikaw ang may-ari, may karapatan ka na pakialman ang mga naroon sa loob. Kaya nakakatuwa po ang word na ginamit, let the word of Christ dwell in you. Hindi visit you, o ang word of God ay parang panauhin lang sa buhay natin, kundi ang ginamit dyan na word ay to inhabit, nakatira. Hindi borders. Hindi border. Iba pa yung border. Pag sabing border nangungupahan lang. Pwede mong i-kick out. Pwede mong palayasin sa bahay ni kuya. Pero, pag sabing indweller, abay, yan ang may-ari. Ano po ang pagkakagamit ng talata dito sa mga taga-Colosas at sa atin ay applicable din? Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. At hindi lang po sabing, let the word of God dwell in you, may talatang nakalagay pa, richly. Yun. Richly. Ano bang ibig sabihin ng word na richly?
Rich. Di alam natin yung rich. Ay di, hindi maabot. Richly, abundantly. So, ang verse po ay nagtuturo na ang mga taga-Colossus ay ini-encourage na ang Bible, ang Word of God, dati oral tradition lang ang kanilang naririnig, sa atin naman ay the written word na kumpleto. Ang sabi ng Biblia dito, let the word of Christ dwell in you richly. So yun po ay malimit na nating naririnig na dapat ang salita ng Diyos ay nananahang sagana sa atin. Ang sunod po nating aaralin ay bakit? Bakit kailangan pa na manahang sagana ang salita ni Kristo? Ba't hindi na lang ang Panginoon ay parang bisita sa buhay ko? Bakit ang Bible ay, hindi ba pwedeng pang Miyerkules na lang ang karunungan ng Biblia? Hindi ba pwedeng pang Sunday na lang yan? At the rest of the day, ako ang masusunod sa aking buhay? Why let it dwell? Bakit ba kailangan yung Bible na hawak natin ang pinaka-main authority ng ating buhay? Yan po'y napakahalaga na katotohanan, lalo sa ating postmodern world. Laging ang tao, ang basis ng kanyang paggalaw ay yung nasa sa isip lang niya. Kung ano yung trending, kung ano yung viral, kung ano yung uso, yun ang kanyang sinusunod. Ayan ang uso ay diyan ang ginagaya. Pero baka tayo makalimot, tayo ay Kristiyano, ang Bible talaga ang dapat governing principle ng ating buhay. Ngayon ay bakit? Number 1 na ating makikita po diyan, una, ito naman po 3 laang na may tigli 5 subpoints. Una, for a preeminent view of Jesus. Why we need to let the word of Christ dwell in you? Bakit dapat nating hayaan na manahang sagana sa atin ang salita ni Kristo? Una po ay sa layunin na magkaroon tayo ng preeminent view of Jesus. Yan. Preeminent view of Jesus. Ano ba yung preeminent? Okay, pag sabing preeminence, first in rank. Okay? Pag sabing preeminent view of Jesus Christ, pag sabing preeminent, first in rank or influence. Nailagay ba yan yung meaning ng preeminence? So pag sabing preeminence, una sa ranggo. Bakit very important po na ang Word of Christ ay manahan sa ating puso? Kasi tayo may tendency na bumaba ang ating tingin sa ating Panginoon. Aha. Huwag mong sabihin laging si Christ ay top 1 sa ranggo ng iyong puso. Minsan gusto mo, first in rank ka sa mobile game. O kaya first in rank ka sa iyong ranking sa school. O kaya ay ikaw ang famous. Pero may time na tayo po ay we lose sight of who Jesus is in our life. Na minsan ay, lalo ngayon sa panahong ito na ang daming nang aaliw. Kami mag-uusap ng aking asawa kanina. Sabi ko, tayo talaga ang Kristiyano ay hindi pahirap. Na-observe nyo? Ang Christianity ngayon ay hindi pahirap. Tayo payaman. Hindi nyo ba nahahalata? Payaman tayo. Sa pera, meron. Pwede sabihin, hindi na masyadong mapera, pero hindi tayo pahirap na pahirap tayo. Meron ka dito nangangain na ng bahaw ng kapitbahay. Wala naman. Manok lang ng kapitbahay. Ang observe ko po, sa akin lang, sa Pilipinas, habang wala pang gera o anumang kaguluhan, kita ko ang Christianity, lalo mga Baptist churches, ipaunlad. Ako'y natutuwa at ako'y natatakot. Ako'y natutuwa at naunlad. Pero at the same time, may kaakibat na danger ang pag-unlad materially. May kaakibat talagang danger. Kasi kung inyong mapapansin, kanina ko lang na-observe din, ang writing ng Colossus ay hindi lang sa Colossus naka-address. Makikita niyo sa chapter 2, naka-address din yan sa Laodicea. Inyong pansinin, pag inyong binasa po yung buong book na yan, hindi lang naka-address ang aklat ng Colossus sa taga-Colossus, kundi naka-address din po yan sa mga taga-Laodicea, inyong silipin sa verse 16 ng chapter 4. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea. At basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Nawawala na yon. Hindi na yun pina-inspired ng Holy Spirit. Yung writings, yung letter to the Laodiceans.
Pero ang aking na-observe, yung sulat ng Colossus ay akma din sa mga taga-Laodicea. Studying prophecy. Ano ba ang stage na ng church today? Anong era na tayo? Wala tayo sa Efeso. Wala tayo sa Pergamo. Wala tayo sa Thyatira. Wala tayo sa Philadelphia. Ang attitude ng churches ay ang Laodicea. Kaya kung paanong ang writing na ito ay applicable sa kanila noon, lalong ito applicable sa atin today. Kaya yun nga po, ano ba ang Laodicea? Pag inaral nyo ang Biblia, mayaman. Ano sabi nila? Ang Panginoon ay nasa sa labas na ng pinto, hindi ka na namin kailangan. Kami mayaman na, kami ay maunlad na. Di ba? Basahin nyo ang Revelation chapter 3, chapter 4, nadidiyan na po yung idea ng Colossians. Kaya sabi ko nga po, bakit ang importante na lagi tayong nabalik sa Bible? Bakit ang halaga na ang Biblia ay laging nananahan pa rin sa ating puso? Kahit tayo yumayaman na, kahit tayo umaasenso na, kahit tayo naaabot na natin ang mga material na pangarap, kasi may danger na hindi na maging preeminent ang view natin kay Jesus Christ. Bakit? Nakatuto ko na, ang ganda na ng bahay ko, ang ganda ng sasakyan ko, ang lulusog ng anak ko, ang lawak ng property ko, nagiging na tayong worldly minded. Kaya, anong pangkontra doon? Anong pangkontra doon? Let the word of Christ dwell in our heart richly. For what purpose? For a preeminent view of Jesus. Pag sabing preeminent, tulungan nawa tayo ng Panginoon na laging ang Panginoon ang first in rank in our life. At hindi ho yun madali. It takes discipline. Sabi ni Brother Jared, meron ka namang desire. Ang topic ng ating taon ngayon, anong ating topic ng taon? Ngayong taon-taon ng ating buhay bilang iglesia, high view of God. Tama? Yun niya po? That is the desire ng ating pastor. That is the desire of our church. Ang tanong, desire without strategy, ay hindi mo rin maaabot yan. Gusto kong makatapos, wala kang estratehiya na ginagawa, makakatapos ka kaya? Tapos ka. Ano yung desire? Magkaroon ng business, wala ka namang ginagawa. Walang mangyayari dyan. High view of God. Gusto ko maging mataas ang tingin sa Diyos. Anong ginagawa mo? Ang nakalagay sa Biblia, if you want to do that, kung gusto nating maging totoo yung theme na yan sa ating buhay, let the word of Christ dwell in you richly. Walang ibang solusyon diyan. Yun pala po yun. Atin niyo po sa Colossus. Ano ang issue sa Colossus? Sa Colossus po kasi, ay merong mga nagpapababa sa tingin sa ating Panginoon. Kaya niyo po, verse 15 ng chapter 1. Pinakilala, ang 15 hanggang 21, yan po ay tinatawag na Praise of Christ. Para siyang kanta. Bahagi siya ng kanta nung unang hymnals. Di ba may mga hymnals tayo ngayon? Ang mga mananampalataya may hymnaryo din nung unang panahon. At isa sa part ng kanilang hymns ay iyaang verses 15 hanggang 20, I think. Parang kanta yan nung una. Bahagi po ng kanilang hymns. At ano yung laman ng kanilang mga awit? Kaya ang awit dapat may doktrina ding laman. Tama, nasa doktrina ba yung kinanta ng tatlo kanina? He's already in your tomorrow. Nasa doktrina yun natin. Omnipresence of God. Pero yung kakanta ka rito ng anugang mga kanta na wala sa ano, huwag ko nang banggitin, baka maging controversial. Okay. Dahil nakasulat ng matagal yun, okay. Ano yung dapat nating makita? Ano yung dapat na view natin sa ating Panginoon? Number 1, sa verse 15, ito mo pinatatalakay na natin. Na dapat lagi natin mabalikan. Sabi rin sa verse 15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Number 1, the preeminent view of Christ. Let's never forget that Christ is co-equal with God the Father. Jesus Christ, lagi nating babalikan. Pag nagbabasa tayo ng Bible, isa sa pupukawin lagi ng Bible sa atin ay ang mataas na pag-view kay Jesus Christ. Ano yung dapat natin maging view kay Christ? He is co-equal with God. Very important po. Yun yung mga basic. Pero ang nabuhay sa atin ay basic. Tama? Ang laptop by basic sa buhay, kainin mo yan pag gutom ka na. Basic. Ibig sabihin, ang basic ay tubig, pagkain, hangin. Mga basic yan. Tanggalin mo yung mga basic sa buhay mo, patay ka.
Eh, basic naman yan co-equal with God. Oo nga. Pero pag hindi mo yun binabasa lagi at inaaral lagi, pwedeng mawala ang tingin mong siya'y kapantay ng Ama. Ang tingin mo kay Kristo'y diminish, mababa, nababa ang ating view kay Jesus Christ. Para yung salamin, pag hindi mo laging nilinis, lalo po yung mga nakasalaming tulad ko, pagka ito'y dumaan dyan, pag sa dami ng truck, ay kita ko, parang kalabo ng paligid. Yung pala, ang salamin ko lang ang malabo. So hindi naman malabo ang paligid. Ang salamin ko ang nalabo. Ba't nalabo ang tingin natin kay Christ? Ang isang dahilan, kulang ng ating pagbabad sa salita ng Diyos. Iba na ang tumatahan sa ating mga puso. Kaya let the word of Christ dwell in our heart richly. Kaya kami may pinag-usapan ng aking asawa. Sabi ko, mahal, meron tayo kayang gawing policy. Nagawa kami ng 10 utos bilang mag-asawa. Una, bawal tumanggi. Hindi. Ang isang utos ay, bawal magdala ng cellphone sa higaan. Pinag-usapan namin yan. Once na tayo yung nasa higaan na, walang phone. Pwede ka mag-cellphone doon, nakatayo o nakaupo, pero during yung tayo ay mamamahinga na, wala ng cellphone. Alam niyo kung bakit? Ang hirap mag-usap pag may cellphone. Miski kayo magkatabi na hindi ka nag-uusap, parehas kayo may kausap na iba pa. O may ine-edit o may ginagawang kung ano pa. So, ngayon, ba't gawa kayo napaparoon? Malimit, that dwell in our heart, hindi Bible. Yung tulpong napanood mo o nakadwell sa puso mo, kaya galit na galit ka lagi. Ang bihirang. Ang nagdedwell sa puso, puro mga news. Yan, kaya gusto kong hiwalayan din minsan ang cellphone. Ako'y apektado ng aking napapanood. Naha-high blood ako sa mga gusto kong patulan. So, kaya very important na magkaroon ka ng hindi lang desire, but discipline to do that. Oh. So, yun po yung aming maliit na step lang. At kasi kailangan. Ngayon, pagdating sa buhay espiritual, very important na lagi tayo nagbababad at nananahan ang Bible sa ating puso, hindi ang kung ano-ano lang mga bagay, para laging preeminent, laging ang Panginoon ang top rank. Siya pa rin ang first place sa ating buhay, na tama ang ating view pa rin kay Christ that He is the co-equal with the Father. Number 2, He is our Creator. Verse 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Dahil pagka tayo nanonood ng mga nasa Facebook, ano kang galing ng Saudi? Nagpapagawa ng building, nabubog. Nagpapagawa ng cube. Tinatapatan na yung 4 square na bababa ng langit. Ginto ang faka, yung paligid. Kakoy, Pagka yan ang nagdedwell lang sa atin, parang ang galing ng creator nito, pero pagka binasa mo uli ang Bible, ang kanilang nilalang ay walang mga buhay. Pero ang ating manlilikha, lahat ng nilikha ng Diyos ay may buhay, tama? Gumaling na si Mona Lisa, yung nag-drawing ng Mona Lisa, gumanda na ang drawing niya, walang buhay si Mona Lisa. Gumaling na si Michelangelo sa paggawa ng piyeta, patay ang piyeta. Pero yung simpleng guyam, yung simpleng lamok, yung simpleng kato sa iyong balat, buhay Ay, hindi pala, pulgas lang pala. Ibig sabihin, yung mga, pag binulay mo, ang galing ng Panginoon, may buhay ang kanyang ginawa. Akala nyo madali yun yung nagawa ng robot, hirap na hirap. Gayahin yung teta na biomimicking. May ginagawa silang biomimicking. Okay? Kinokopya nila yung mga nilikha na ng Diyos. Nakakatuwa mga scientist Pag ako nanonood, design ng bullet train, ginaya sa ibon. Design ng stealth bomber, ginaya sa Peregrine Falcon. Lahat ng kanilang ginagawang magagaling, kaya magaling, ginaya sa ginilikha ng Diyos. Kaya ang dakila talaga si Jesus Christ. Sapagkat sabi ng Biblia, sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Sa sanglibutan, sa sangkalupaan, bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Maging aluklukan, mga pagsakop, pamunuan, kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. E di pag hindi ka nagbabasa ng Bible na ganare, lagi, makikita mo yung mga engineer na gumagawa, architect na gumagawa, ang hanga mo ngayon ay hindi na kay Kristo. Mapapahanga ka na sa tao. Kaya it's always needful sa atin na lagi tayong bumalik sa Biblia. Kasi may tendency talaga tayong, dakila, God is good, God is great, bukang bibig, pero hindi mo na dama.
Pwede bang mangyari yun? Dakila ka, O Diyos, ang uso mo. Pero sa puso mo, hindi ka na nahanga talaga. Ba't hindi ka na nahanga? Hindi na siya ang nababasa mo lagi. Ito yung paalala sa akin kasi ako'y mahilig talaga magbabasa ng kung ano-ano. Kaya lagi ako nabalik naman na, kaya ang mga tao ito'y tumalino dahil ng Panginoon. Kasi pag hindi mo yun lagi sinundan, tayo nasa sa Age of Aquarius ngayon, doon sa cycle ng mundo, Age of Man, ang biday tao. Yung may bit-bit na tubig. Sa zodiac sign, hindi ba tayo naniwala sa feng shui, pero yung sa kanilang ginagawa ngayon, tapos ang Age of Pisces, Age of Man ngayon. Kaya ang bida lagi tao. Humanistic ngayon. Kaya very important na laging nabalik tayo sa Biblia. That Christ is preeminent. Why preeminent? He is co-equal with God. He is the Creator, verse 17. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Lupit na rin. Lahat ng bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. Ibig sabihin, ang Panginoon ang controller ng lahat. Hindi nakakamanghang isipin yan. Ano kang kaya mong kontrolin? Ano kang kaya natin kontrolin? Hindi natin makontrol ang ating anak. Hindi natin minsan makontrol ang ating sarili. Pero ang Panginoon, control niya ang lahat ng mga bagay. Pag binubulay ko po yung mga electron, yung mga nuclear fission at fusion, yan pag-aaralan yan sa science. Ano kaya kakot pag nagpasabog ng atomic bomb? Yung atomic chain, chain, ay magdire-diretso na. Di ba yan? Yung splitting ng atom, Joas, pagsabog ay split. Lahat ng hydrogen bomb, yung hydrogen bomb, sasabog yan, maghihiwa-hiwalay. Ano kahit yan ay mag-react? Yung magdugsong-dugsong? Adi sabog nga ang mundo. Buti na lang kahit nagpapasabog yung mga yan dyan sa Marshall Island, dyan sa Pacific Ocean, hindi na-apektuhan ng Pilipinas. Hindi pa. Pero malapit-lapit na. Ang puntos po natin, who is Jesus Christ? Siya ang controller ng lahat ng mga bagay. Nakakatuwa po yan. Kaya miski nagkakagulo ang mundo, tayo ay nakakatulog pa rin. Why? Alam naman natin ang Diyos ang may control. Ito yung mahalagang katotohanan dapat din nating matutunan na ang Panginoon ay may control. Minsan iniisip ko, ba't nga ako'y nag-aalala? Malimit kaya ako'y nag-aalala, gusto kong kontrolin lahat. Pero pagka iyong naisip na ang kaya ko lang gawin ay yung kaya kong gawin. At yung hindi ko kayang gawin, bahala na ang Diyos doon. Ay di kay kasarap. Naunahan po ba yun? Bawa, may sakit ang ating anak, makmak. Ano ating kayang gawin? Pababain ang lagnat. Pero yung panatilihing buhayan, hindi ko yung kaya. So yung aking kaya, ang aking gagawin. Yung hindi ko kayang kontrolin, Diyos na ang bahala doon. Kaya minsan tayo hirap, alam niyo kung bakit? Yung role ni Christ na controller, gusto mong ikaw ang gumawa. Gusto nating kontrolin lahat. No, ang ating gawin, yung ating magagawa, parang sabi nga ng Panginoon kay Joshua, si Joshua ay lumaban sa Amalekites, ginawa niya ang kanyang parte, lumaban. Pero sino nagpapapanalo? Yung pagtaas ng kamay ni Moses. Ibig sabihin, may divine side at human side. Huwag nating pakalman yung ginagawa ng Panginoon para gumana ang ating buhay. Let God be the controller of life. Gawin mo yung dapat mong gawin. Responsibility. But let the fruit and the control be in the hand of God. At yan hindi ko perfect pa. Inaaral ko pa yan kasi may mga pagkakataong, lalo pag may sakit ang bata, nahinga pa. Di ba? Tinitingnan mo yung tiyan, binataas pa, buhay pa. Tama mo ba? Minsan pag kami may exam, nag-aral ka na, bahala na ang Diyos sa sagot. Tama po ba yon? Nagpapaanak ka ng baboy, tito boy. Gusto mo yung madami. Ang kaya mo lang bantayan yung paglabas ng biik. Bahala na ang Panginoon doon. Tama po ba yon? Because God is the real controller. Amen. So, verse 18. Bakit importante na manahan nawang sagana sa ating puso, sa ating buhay ang salita ng Diyos, para po laging tama ang ating pananaw sa ating Panginoong Jesus. Kasi once na tayo ay nagmali ng tingin sa Kanya, para lang iyang ikaw ay
Sabi nga, di baling magkamali ng gamais, wag lang gamaisan. Pero alam niyo ba, nabasa ko, na pagka sa eroplano mo yan in-apply, Eric, yung isang degree na mali, ikaw ay pupunta na ng Australia, Michael, ang iyong piloto'y, kaunti lang namang degree ang mali. 10 degree lang naman, halimbawa, puntang Melbourne. Aba, kaunti lang naman, degree ang sala. Aba, yan ipagpatak mo doon sa lalandingan mo, 60 miles away ka na. Yung sa protractor, yung mumali ka ng mumali, aba, akala ko, may sala na eh. Kaya yung view natin kay Kristo, baka tayo pasala na ng pasala. Bakit? Lagi ka nakababad sa TV. Nakababad ka sa YouTube. Nakababad ka sa Netflix. Nakababad ka sa IG. Nakababad ka sa mga mobile game. Ay, nasa na ang iyong pagtingin kay Kristo niyan? Nababaw talaga. Huwag mo sabihin, nataas? Nagyayabangan tayo. Huwag sabihin, nataas ang aking tingin sa Panginoon. Lalo siya nagiging dakila. No. Ang solution pa rin, you go back to the Bible. Doon pa rin po. Hindi yung ang dami mo nang alam sa internet. Nako, may time na kailangan natin din mag-fasting hindi lang sa pagkain, maging sa involvement natin sa internet. Kung hindi talaga kailangan, huwag ka na muna mag-internet. You focus on reading the Word of God. Maging sa akin, yan i-applicable. Kasi yung ang dami mong gustong alamin, na yung mismong dapat mong malaman, ay hindi mo muna nalalaman. Pwede ba mangyari yun? Pwede. Napapakalma mo yung bakuran na may bakuran, yung bakuran may madumi. Naintindihan niyo yung napapakalma mo yung iba, yung basic ay hindi mo naman naiintindi. At hindi ko naiintindi. Kaya po, bakit mahalaga that the Word of Christ, yung Bible, ay laging nagdedwell, nakatahan sa ating puso para lagi nating ma-maintain yung preeminent view or high view of our Lord Jesus Christ. Verse 18. At hindi makikita po sa Colossians 1:18, siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon ng kadakilaan. Dapat din po nating maalala na sino ba si Jesus Christ? Siya ang church head. Siya ang head of the church. Yan. Bakit mahalaga na nagbabasa lagi ng Biblia? Para tama ang pananaw kay Kristo. Ano yung tamang pananaw kay Kristo? Siya ang ulo ng iglesia. Ibig sabihin, kung siya ang ulo, hindi ikaw. Hindi ako. At bilang siyang ulo, dapat siya ang nagmamando sa katawan, hindi ako. Delikado na ang inyong paang nagmamando, yung nakibu ng kanya. Ang tao dyan minsan ay may ano yan? Parkinson's ba yan? Yung nakibo ang katawan mo na hindi mo naman kinocommand. Delikado yon. Pag nanghahampas ang iyong pisngi. Okay, delikado rin ho yan. Bakit minsan nagiging magulo ang ating buhay? Hindi naman kasi tayo ang ulo. Pero tayo ay nag-aasta na tayo ang nag-govern sa church. Tayo ang dapat masunod. Ang aking buhay ay hindi ang Panginoon ang masunod. Ako ang masusunod. Hindi po ganon. Dahil tayo katawan, si Jesus ang ulo ng iglesia. So paano yan madidevelop? Lalo tayong matatagal na sa gawain. Yung tukuyo na natin ang paikot-ikot ng mga programa ng simbahan. Pwedeng ang isipin mo, dahil ikaw ay matagal na membro o worker ka pa, alam mo na ang pasikot-sikot ng gawain. Hindi. Si Jesus ang ulo, hindi tayo. Siya pa rin lagi ang masusunod, hindi tayo. Ano ba yung gusto niya sa church? Yun ang dapat nasusunod. Hindi yung ako ang pakinggan niyo kasi ako yung una sa iyo, Joas. Ito ang tamang gawin. Pero wala sa Bible. Ako tingnan mo, wala ka pa, ako'y narito na. Pero sala ang pinapasunod. Hindi ako makikinig sa iyo. At hindi ka dapat makinig din sa akin. Why? Ang ulo ng church ay si Christ. Saan mo yun mababasa? Sa Biblia. Tingnan, bakit may mga nagiging kulto? Kay Kibuloy nasandig. Kay Manalo nasandig. Kay Soriano nasandig. Bakit nagiging kulto? Hindi kay Kristo nakatuon eh. Ang tingin nila, ang magaling ay yung mga magaling magsalitang leader nila. Hindi si Jesus Christ. Ba't nagkaganon? Hindi nagbabasa ng Bible yun. Kaya ang galing ganung tagapagpaliwanag namin,
Ay, pag nakaharap mo si Brother Eli, talo ka mo, ang proud na proud kay hindi si Jesus Christ. Kaya halata nyo ang kulto eh. Ang ipinagmamapuri hindi si Kristo, yung leader nila. Kulto yan. Yan ay red flag. Pag ang asosasyon, ang samahan, ang ipinagmamalaki na ay hindi na si Jesus, kulto yan. Nainawaan niyo yun? Tayo lang ang baptist, tayo lagi magkakasama. Makipag-usap kayo sa iba. Hindi si Jesus ang bida. Sa Sabadista, ika-4 na utos, huwag kang kakain ng mga ang biday, baboy ang biday. Sa iglesia, ang biday, ang anghel na ika-5. Sa dating daan, ang biday, yung kanyang si Baklusi. Sumalangit na wa. Oh, di ba? Naintindihan niyo yun? Pero anong tunay na church? Sinong ulo? Si Christ. He is the head of the church. Yung iba, headache of the church. Okay, hindi sila head. Sila ay headache, pampasakit, pampagulo sa kwento ng mundo. But paano natin yung maintindihan? Let the word of Christ dwell in you richly. Hindi nakalagay na, let the video dwell in you richly. Let the YouTube dwell in you richly. Hindi na nakalagay eh. Let the word of Christ. Kaya, sa dami ko nang napanood. Hindi naman napanood. Yung nabasa mo dapat na Bible. Napakinggan mong Bible verse. Napakahalaga. Napakahalaga yan. Laging babalik at babalik tayo sa ating pinagsimulan, Bible. Meron ba rin nagsimula sa pasyon? Nung naligtas? Lahat tayo nagsimula sa Biblia. Faith cometh by hearing, and hearing what? The Word of God. Ay kung hindi ka naligtas sa Biblia, wala kang babalikan. Wala ka talagang babalikan. Kailangan mo pang puntahan ng nagtuturo. So yun po ang una. Why letting the Word of God dwell in our heart important? Una, for a preeminent view of Jesus. Lagi po tayong kailangan magpa-adjust sa Panginoon. Lord, iayos mo nga aking paningin sa iyo lagi. Paano yun gagawin? That is your desire. Anong kailangan mong disiplina? Ay di magbasa lagi ng Bible. Sabi nga ni Jared, maganda yung preaching nung kahapon, desire and discipline. Kulang ang desire pag walang disiplina. Marami nag-desire na pumayat, walang disiplina, kain pa rin ng kain. May desire, walang discipline. Gusto kong maging macho. Gusto naman tumaba, hindi man nakain. Oh, may desire, walang discipline. Gusto kong maging mataas ang pananaw sa Diyos. Anong ginagawa mo? Ngayon, nagbababad ako ng scroll ng ano bang latest? Ano bang sale? Nasaan ang Bible reading? Nasaan ang pagbabad sa Biblia? Wala. Tapos expect nating, high view ang tingin ko sa Diyos. Hindi yon. Hindi ho mangyayari yon. Nung ako nakikinig kahapon, sabi ko, tama nga eh. Yun may naririnig ko na. Pero alam niyo, may mga time na yung kapag inulit, doon na baon. Okay, oo nga naman. May desire, pero walang discipline, walang mangyayari dyan. Magtatapos ako ng Bible school, that's your desire. Wala ka man disiplina. Tulog ka ng tulog, hindi ka nagagawa ng mga project, hindi ka makakatapos ng ayos. Discipline din. Ikalawa, why letting the word of Christ dwell in you important? Bakit ba yun ay mahalaga? Una po, for a preeminent view of Jesus. Number 2, for a protection against errors. Bakit mahalaga, nauna na nababanggit ko na kanina. Bakit mahalaga na ang salita ng Diyos, sabi po dito, manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Kasi may problema ang maliit na syudad ng Colosas. Matapos pong ito'y pagpastora ni Epaphras, hindi si Pablo naman ang pastor sa Colosas, kundi si Epaphras, Epaphroditus, yung ibang pangalan niya, may mga dumating dito na ginugulo ang mga mananampalataya. May 4 pong major problem. At ito yung major problem ng Colosas. At bakit yan ay dapat natin mapag-usapan? Kasi walang bago sa silong ng langit. Number 1, na naging problema po diyan. Colossians chapter 2, verse 4. Ang sabi, ito'y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Bakit niya ba sinulat ang aklat na ito, itong letter na ito? And this I say,
Lest any man should beguile. Yung word na beguile ay dayain. Beguile you with enticing words. Lalo ngayon po sa internet. Naku po. Pag sa dami di yan. Kaya maging careful po tayo sa ating mga pinopost. Ha? Inilalike. Baka nilalike mo na yung mga rebelde. Baka ang pinopost mo ay kay Almeda. Ang ipinopost mo ay kay INC. Nangyari yan. Patotoo ni Kuya Ambet, ang ganda ng kanyang binabasa, pagbaba, jw.org. Aba, ay Jehovah's Witnesses pala. Pero buti na lang, kanya munang na-analyze. Hindi yung, abay, may Bible din. Post. Be careful. Be careful. Maging careful. Tingnan po ito. Bakit ito binabanggit? Ito yung sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sino man. Ibig sabihin, kahit mananampalataya na, pwede tayong madaya. Pag hindi nananahang sagana ang Bible sa ating puso, pwedeng tayo madaya pa. May baptist na nag-iiba pa ng denomination kung hindi pwedeng madaya. Baptist yung nag-JJL. Gusto yun, ako'y magpupuri. Gusto yun, hindi kasi ako makasayaw sa baptist eh. Ako'y kating-kating ng sumayaw yan. Di ba kaya nabuo yung day by day? Gumawa ng Pasyong Kristiyano. Yung si Ed Lapis, sige, pinangalanan ko na. Magaling yung preacher. Pero alam nyo, may pinakinggan akong sermon niyan na ako'y against. Ang linggo'y hindi mahalaga sa pagsamba. Ay ako'y sala na. Maganda yung payo niya sa mga kabataan. Di ba? Ganun ang boses niyan eh. Okay. Pero, even yan ay pwedeng ligtas din, kaso be careful sa mga, hindi yung lahat ay ngangaka. Pag medyo doubtful, magtatanong sa pastor. Kaya nga tayo may pastor. Pastor, arigay ating kakampi. Pastor, ito po ba'y okay? Ito po ba'y ayos ang doktrina? Ay, may Bible din. Magaling pa magpayo. Buti pa mga planeta may orbit. Maraming Krisyano walang orbit. Di ba? Mga Krisyano, para mga manok, pagpasok sa gubat, paglabas may isi-isiw na. Ganun yun eh. Subaybay namin yan dati. Inay, di ba? Subaybay natin yan dati. Day by day. Pero nung ako'y nakikinig sa kanya, at meron siyang tinalakay na against keeping of the first day of the week, ay hindi daw importante. Pwede kang sumamba sa ibang araw. Miski wag linggo, yaan mo magtrabaho ang miyembro. Kakoy, teka. Hindi ko na pinapakinggan mula noon. Ganun dapat tayo. Kasi even ikaw, ay magaling pa magpaliwanag si Eli Soriano kaysa kay Pastor Eloy. Possible. Pero ang tanong, tama ba ang kanyang paliwanag? Sa kinukopya sa ating mga libro din, tama. Pero pagka yung kanyang kabadingan na ang umiiral, at sa kanyang mga doktrinang sala na, ay wag mo nang, hindi mo na yan pinupuntahan dapat. Ngayon, yan ba'y bago? Hindi ho yan bago. Dati nang may ganyang mga issue, maging sa Colosas, 4 ang kanilang problema. At ito yun din ang problema ngayon. Number 1, yung Gnosticism. Sa chapter 2, verse 8, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao. Yan. Nagkakabaptis na pagka kayo Baby Jane at Michael magpapakasal, dapat kayo ay mangangain ng malalagkit at nang kayo'y malagkit ang samahan. Well, walang problema magkalamay, pero wag kayong iimik na kaya magiging matibay ang samahay gawa ng malagkit. Kaya nga natanggal ang pustisoy dahil noon. So hindi kumapit, natanggal pa. So tahan yung mga old wives fable. Ha? Baka tayo nakakabaptis na dapat magsabog ng kung ano. Tahan-tahanin na yan. Huwag na tayong naniniwala sa walang kabuluhang pagdaraya. At ayon sa salit-saling sabi ng tao, tingnan ito, at di ayon kay Kristo. Ako'y makikinig sa iyo, sa payo mo. Nasaan ang Bible verse? Na pag ako'y kumain ng kalamay, magiging matamis ang aming samahang mag-asawa. Nasaan? Wala! Therefore, hindi ka biblikal. Huwag mong ipilit sa akin ang iyong erehiya. Pero pag yung erehiya mo'y may verse, ayako'y maniniwala. Pero pag wala, ayako'y Bible believer eh. Baptist po ba kayo?
Ano ang baptist? Bible-based. Bible believer. Hindi sabi-sabi believer. Ito na ang kinamulatan. Hindi kinamulatan believer. Tradition believer. Walang problema sa tradition if supported ng Biblia. Muli ha? Ay paano yung pagmano? Ay paggalang yon. Ay may Bible verse. Pwede yon. Ay yung iyong erehiyang kung ano-ano. Huwag isusuot ang pangkasal at hindi matutuloy sa altar. Tahan eh. Ang dapat ang pintigan na rin. Kasi itong may-ari ng, itong si Manny Villar, pinagmamasdan ko ang mga Camellia Homes kahit saan nakatapat ang pinto. Bakit bilyonaryo, top 1 pa sa Pilipinas? Ay ikaw, ang dami mo sinusunod, hindi ka na rin yumaman. Ay nagkakabaptis ka, di ang Diyos na hindi natutuwa, kukontrahin ko lalo ikaw. Di po ba? Nakalagay yan dyan, no? Mag-ingat. Kaya ang halaga na Bible-based. Pag nasa sa Bible, obey it. Pag wala sa Biblia, teka muna. Pastor Ari, anong ating isasagot sa ganito? Hindi yung, sabi ng matatanda, ay sino kang matanda? Baka yung matandang ahas. Di ba, nabasa sa Biblia, ang matandang ahas na si Satanas, hindi mo na-verify kung sino yung matandang yan. Baka yung matandang ahas na. Gnosticism. Ano ang paniniwala ng Gnosticism? Si Jesus Christ ay isa lang anghel. Di gayon ay ano po? Saksi. Sino si Jesus Christ sa saksi? Si Anghel Michael. Ba si Michael pala ang Panginoong Jesus? Dahil ang meaning ng Michael ay who is like God. Kaya sabi, si Jesus Christ daw ay anghel. At merong teto na eons of God. At si Kristo ang highest ranking angel. Hindi siya angel. Siya ay creator. Ang anghel ay creature lang. Si Jesus Christ hindi. Pero sa Gnosticism, meron ako natuklasang wala sa Bible. Yun. May bago. Yan pa naman ang tao ay mahilig sa katinang. Ano yung bago? Marites. Ano ang latest? Diba natalakay sa kahapon yung magkakapatid? Si Marites, si Marisol, si Maricon, si Maribet, si Maricon, at si Mariposa. Yan yung magkakapatid. Ang kilalang natin si Marites, tama? Mamaya ako na ipapaliwanag pag naalala ko. Bakit natandaan sa mensahe? Ano? Tanda ko eh. Okay. Gnosticism. Ang Gnosticism ay paniniwala na merong kaalaman na higit sa nasusulat pa. Ako'y may aklat ng lihim ng karunungan. Ako'y may na-encounter na ganyan sa Bible study. Ako utoy. Yang iyong Bible na idaig ng aking libro. Yun ay nagkakasulat pag 2:00 ng madaling araw. Aba, nakakatakot na libro yan. Sino nagmamakanila di yan? At ako'y may aklat ng lihim na karunungan. Kako'y alam na ho ninyo. Ay oo. Hindi na lihim. May nakakaalam na rin iba. Ay di hindi nahulihim. Pero yun ang approach ngayon. Apo, yung mga kabala, maraming magayan ngayon na mga paniniwala na parang bukod sa Bible, may Book of Enoch pa, may mga idinadagdag pa silang kung ano-anong mga doktrina. Be careful, ang Bible po ay sapat na. Hindi mo pa nga natatapos, magdadagdag ka pa na kung ano-anong binabasa mo. Pero, labanan po yan, Gnosticism. Yan po yung uso ngayon. It's the belief na dinidiminish ang view kay Christ. Isa pa yung tinatawag nating 2:11, legalism. Kalaban din po yan. Kaya ang halaga nagbabasa ng Bible. Ang sabi rito, na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo, nangalibing nakalakip niya sa bautismo, kayo may muling binuhay na kalakip niya, sa pamagitan ng pananampalataya, sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Verse 14, at pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, hindi naaayon sa atin. Dun sa verse 16, yan. To. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o sa bagong buwan, o araw ng Sabath. Ngayon, importante ito. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, ng buo, nabasa mo sa Leviticus, bawal ang mga biyak ang koko at hindi nanguya. Ay di bawal nga ang baboy. Ay di mali si pastor. Ay di tayo nagkakain ng baboy. Yan ang problema sa iyo. Hindi mo nababasa ng ayos ang Biblia. Nakalimutan mo yung talata sa Bagong Tipan na huwag mong i-consider na madumi ang nilinis na. Tama?
So pag hindi natin yun alam, papatak tayo sa legalism. Oy, bakit kayo hindi nagsasabat? Kailan ba na mahinga ang Panginoon? Yun. Ikapitong araw. Papatak tayo sa legalism. Ano yung legalism? Law-keeping as way of salvation. Yan po yan. Yan po yung nangyayari. Okay? Yung law-keeping. Legalism. So, delikado yan sa atin na tayo ay, pag hindi nagbabasa ng Bible and the Word of God is not dwelling in our hearts, pwede tayong maging legalist. Ano yung legalist? Yung parang, yung iyong performance ay may naidadagdag sa yung acceptance. Ulitin ko yon. Pag sabing legalism, you think na ang iyong ginagawa sa simbahang ito ay nakadadagdag pa para tanggapin ka ng Diyos. Ulitin ko yun ha. Tanong ko, ang Diyos ba'y lalong minamahal ka pag nasimba ka? Unawaan niyo ang tanong ha. Ang Diyos ba'y nadadagdagan ang pagmamahal sa iyo pag nagsisimba ka? Nadadagdagan ba ang pagtanggap ng Diyos sa iyo pag ginagawa mo ang kanyang utos? O ang basis ng pagtanggap ng Diyos sa iyo si Jesus lang? Kita niyo, minsan may pag-legalist tayo eh. Okay, mas mahal ng Diyos. Okay, marami na akin nakaluluwa kaysa kay Andrew. Sino may sabi sa iyo na ang pagtanggap ng Diyos, I'm talking sa pagtanggap, hindi sa reward ha. I'm talking about acceptance, not in recognition. Sa recognition, magkakaiba-iba. Masipag ito sa soul winning. Siyempre, sa Bema, mas mataas ang kanyang crown. Pero I'm talking about sa acceptance kasi ang legalism, ganito, ako'y tanggap ng Diyos dahil ako'y may performance na ginagawa. Mali tayo dyan. Nakakanta ka sa choir, ako'y mas tanggap ng Diyos kaysa sa nakaupong yan. Hallelujah. Siya may sabi sa iyo, walang second-class Christian. Walang second class. Lahat tayo accepted because of Christ. Kaya yung iba nagmamayabang na eh, wala kang ministry. Ako'y meron. Tae mo. Hindi ka tinanggap ng Diyos dahil sa ministry mo, tinanggap ka niya dahil na Jesus Christ. Naunawaan natin yon? Kasi pwede tayo magyabang, lalo tayo may mga ginagampanan sa simbahan. Oo. Ikaw, matagal na rito, Iki. Parang ang naging basis ng acceptance ng Diyos sa iyo yung performance mo. Never. We are accepted in the beloved, sabi ng Biblia. Tinanggap tayo alang-alang sa minamahal. Kaya hindi dapat tayo workaholic na parang lulugudin ko ang Diyos, lulugudin. Sino may sabi siya, lulugudin mo ang Diyos sa ginagawa mo? Nalugod na siya sa iyo dahil ni Jesus. Kaya tayo naglilingkod, pagpapasalamat na, hindi para i-earn pa ang tuwa ng Diyos sa atin. Tuwa na siya sa atin dahil nasa atin na si Jesus. Legalist na tayo pagka, ako'y tatanggapin ng Diyos dahil ako'y mas mahusay ako kay Eric kasi ang Bible study ko'y 10, kanya ililim ha. May sabi sa iyo, marahil sa reward. Pero yung pagtanggap bilang anak, equal. Yan ang hindi matanggap ng prodigal son na panganay. Tanggap ng tatay, ay loko-loko yun. Pambihira tayo, ako dito. Yan, maraming legalist iga yan. Akala tinatanggap dahil sa kanyang ginagawa. Tayo tinanggap dahil ni Jesus. Pag hindi ka nagbasa ng Bible, akala mo'y performance-based ang pagtanggap ng Diyos sa iyo. No, we are accepted in the beloved. Tayo tinanggap ng Diyos dahil ng kanyang anak. Yung ba'y lisensya para tumamad? Hindi. Itama mo lang ay yung pananaw sa iyong ginagawa. Hindi yung parang mas magaling ka pa sa iba dahil marami kang nagagawa. Ako lang ang pinakamasipag dito eh. Sa tatamad ng lahat. Akin na lahat eh. Kaya akong tanggap ng Diyos. Yung may sabi sa iyo. Walang ganyan sa Bible. Marahil sa reward, makalamang ka. Pero sa acceptance, equal footing. Blood of Christ lahat. Pero sa legalism, tinanong ko yung debatista ng Sabadista, si Christ ba'y enough para ikaw itanggapin ng Diyos? Naniniwala kami na si Jesus ay manampalataya ka sa Kanya, ikaw ay maliligtas. Sabi sa akin ni Jomel, yung debatista ng Sabadista, ang tanong ko, Pastor, is He enough? Anong sagot niya? Siyempre, kailangan mo pa rin gawin ang kautusan. Yan. Yan yung sinasabing legalism. Na para pala tanggapin ka ng Diyos, may idadagdag ka pa bukod kay Jesus, sala ka utoy. Maliwanag ang John 14:6, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko at ng pagsunod mo. Wala nakalagay na gayon. Wala nakalagay. Pero sa legalism, kailangan mo pa ng iba. Ngayon, paano natin maintindihan yan pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia?
Kaya ang halaga po that the word of Christ is dwelling in our heart richly. Ano pa yung daya na uso ngayon? Mysticism. Ano yung mysticism? Mga mistika. Hindi yung nag-i-split. Si mistika. Mysticism. God can be known through worship of angels, visions. Nako, ito yung usong-uso. Nagpahayag sa akin si Lord. Yan. Tita Lorna, natatawa Tita Lorna. Bakit? Ito ay sabihin ng mga nasa JIL. Kinausap ako ni Lord. Ha? Kinausap ko ng Panginoon? Kagaling mo naman. Ang alam ko, kinakausap tayo ng Panginoon through the Bible today. Kaya pag may miyembro ditong kinausap ng Panginoon, hindi gamit ang Bible, nakakatakot yan. Ano ba? Kinakausap ka ng Panginoon. Ay, hindi naman Bible ang binabasa mo at pocketbook. FHM, kinausap ka ni Lord. Ay, baka Lord of the Rings yan. Naunahan niyo po? Uso yan ngayon. Yung mga emotional church, the Lord spoke to me. The Lord spoke to me. Hindi naman nagbabasa ng Bible. Anong God spoke to you? Na ako'y nagkita ng liwanag sa dulo ng saging. At mukha ng mahal na ina, yan, dumali ka. Mysticism, na parang may hiwaga. Ang tao pa na mahina, naku, naluha, ikaamberhin ng naluha. Yung pala asin na nakalagay lang doon sa bungo ng rebulto. Naunahan po natin yan. Pagka hindi tayo nagbabasa ng Bible, pag may himala, ikaw ay nga, ay bay, naghihimala nga. May himala. Hindi nabubulok ang puso ni Padre Pio. Di tanggalin mo sa garapon. Delikado kung ang puwit ang di nabubulok, ba, hihipu-hipuin mo din doon. Hindi ka? Hindi doon nabubulok yung puso, kaya ay paano kayo puwit? Na hindi rin nabubulok, kaya ka rin doon. Ay, naku po ang tao. We do not need that. We need the Bible as the basis of our faith. Hindi yung relics. Ito ikay kahoy na galing sa krus ng Panginoon. Abay, nung napagsama-sama isang barko na, Noah's Ark ang nabuo. Lahat ay nagkay-claim, ako'y may kahoy din. Ako'y meron din. Isang di pa. Abay, nung napagsama-sama Noah's Ark ang nabuo. Hindi yung Calvary's Cross. Kalukuhan yung faith na nakabase sa ganyan. We base our faith on the Bible alone. Ari mahiwagang langis. Ari galing pa sa palmang galing Israel. Naman. Ari gabok doon sa Via Dolorosa. Pag ipinahid mo ang gabok, ako may napuntang bahay na ganyan, gabok daw ng Israel. Kakoy, nako, baka sinunog lang na papel o kaya hay, nako, gabok na San Marcelino. Pwede pa lang pagkakitaan nga. Nagka-idea ako doon. Bili tayo maliliit na garapon. Sasabihin natin, ito'y gabok na galing Israel. Pero tatawa-tawa tayo pag may nakabili. Doon sa aquarium na gender yun. Ay, nako. Kaya ang halaga that the Word of God dwell in our heart richly. Di kung hindi tayo naging Bible reader, di tayo uutuin talaga. Hindi, lalo tayong Pilipino, lahat ay pininiwalaan. Kita mo, nasa yawi ka ang Santo Niño. Ay, may ano lang yan, yung parang laruan ni Amber, pag itinutumba mo yung nabangon. Siguro kung yung laruan ni Amber na penguin ay nagana na, ay marami sasamba doon. Kasi pag tinumba ko, nabangon uli. Si Pingping. Hay, nako. Pero pwede tayo mabiktima na yan. Mysticism. Hipuin mo itong aking medalyon. Nainit pag binitawan. Ay, siyempre, conductor yan ng heat. Pag hinawakan mo uli yan ng susunod, mainit nga. Ay, mainit yung unang humawak Ay, nako. Mysticism. Pwede mo mabiktima tayo niyan? Pwede. Pag hindi ka nagbabasa ng Biblia. At hindi ito nananahan sa'yo. Nakinig ka lang Merkules, Linggo, hindi pa nakikinig dahil tulog pa nga daw, sabi ni Pastor. Ay, paano mananatili yun doon? Kaya ang halagang araw-araw nagbabasa ng Biblia. Apo, araw-araw, nag-uunawa. Pag may tanong kay Pastor. Pag hindi, medyo confusing. Pastor, ano itong nabasa kong ito? You talk to the man of God. Hindi yung, itanong mo kay Soriano. Yun. Nakakabaptis ka na. Okay? Gnosticism. Yung asceticism, ano naman yung asceticism? Ascetic, hindi yung ascete. Buti pa yung ascete sa atin yan. Ang paniniwala ng asceticism, you purify the spirit by punishing the body. Ito yung style ng Katoliko. Hahaplit ang sarili, flagellation, hahaplit yung sarili
para daw mapatawad ang kasalanan. Luluhod ang habang-haba, pataas siya sa Mount Banoy at nang mapatawad sa kasalanan. Yan ay asceticism. Tingnan, kaya walang bagong kamalian. Walang bagong kasinungalingan. Bago lang ang rapper, yung balot. Bago lang ang speaker. But same lies. Eh baka tayo nag-iisip din ng gayaan, makapag-akit kaya sa mahal ng bundok at na mabawasan aking kasalanan. Aakit sa Monte Maria at hihipo doon sa paanong rebulto at nang mapatawad sa kasalanan. Kasi nung kami po yung nagha-hiking dyan sa Mount Banoy, yan talaga ang imik ng mga taong kasabay namin. Ba't po kayo naakit dito? Ay nang mabawasan ika ang kasalanan. Habang naakit, imura na kakoy ayos. At pag sa taas yung nagbabarikan at nag-aasawahan doon. You see? No, nasa sa'yo? Wala! Pero pwede tayong madala ng ganyan. Naku, simula na ika, nung nalagay ng gabok-gabok din ng puwit ng tulyasi, simula na ika ang pag-aayuno, yun. Pero pwedeng sabihin natin, tama yata yung mga yun pag hindi ka nagbabasa ng Biblia. Pero pag nabasa mo sa Biblia, ang naglilinis ng kasalanan ay dugo lamang ng ating Panginoong Jesus. Hindi tayo madadaya. Amen? At huli po, why letting the Word of God in our heart is very important. Why letting it to dwell in you? Important. For a preeminent view of Jesus, for a protection against errors, and lastly, for a principled living. Isang pamumuhay na may prinsipyo. Tatlong bagay. Una, prinsipyo sa affection. Ano yung affection? Sa pagmamahal. Sabi rito, verse 3, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, wag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ay bakit mahalaga itong manatili sa atin? Kasi yun nga po uli, babalik tayo sa, pwede tayong Kristiyano din, pero ang ating affection ay pangmundo na. Parang si Lot, ligtas din naman si Lot eh. Kaso nakita niyang greener pasture ang Sodom and Gomorrah. Mas uunad ang pamilya ko pagka kami umalis sa simbahang ito. Parang mas maganda doon. Yung wala masyadong nagsesermong pastor, sige, gawin mo yan. Ligtas ka pa rin naman Kaso masisira ka. At si Satanas, bago ka tantanan, wasa ka na. So be careful where you set your affection. Ano yung dapat nating affection? On things above. Dapat talagang mapanatili natin tayo ay heavenly minded. At mahirap po yan. Hindi ho yan madali. Nagbukas ko kayo ng Facebook na kayo naging heavenly minded. Puro, parang maganda to, parang maganda to, parang maganda to, parang gusto ko to, parang gusto ko itong bilhin, parang gusto ko itong puntahan, nasaan langit? May verse, lampas. Di ba? Naintindihan yun? Nangyayari yun. Kaya alalayan natin ang ating puso. Hindi masama na may mga pagpapayaman sa lupa, but be careful sa muna isineset ang iyong affection. Paano ako nakaset sa langit? Habang nasa lupa, let the word of Christ dwell in you richly. Kaya pag yumaman ka na, hindi ka yayabang. Pwedeng pakialaman ng Diyos ang pera mo. Bakit? Nabasa mo sa Bible na steward ka lang Sino may-ari ng pera mo, Mac? Pag hindi ka ligtas, akin to! Oo! Akin to! Capital O! T-O! Akin! Pero pagkaligtas ka na, kaninong pera yan sa Panginoon? Kaninong bahay ang pinatayo mo? Akin! Pinatayo ko! Kotse ko! Pero pagkaligtas ka na, Kristiyano ka na, sa Panginoon ito lahat. Naanoan niyo yun? Hindi naman Diyos against sa pagyaman, lumaki ang piggery, Biolis Farm. Pero kilala niyo kung kaninong baboy yan. Sa Panginoon. Di ba? Yun, hindi yung may pang-anniversary dyan. Namatay sa Panginoon. Baka ubusin ng Panginoon lahat, wag. You see? Ibig sabihin, yung affection natin na tama, pagka lagi tayo nagdedwell sa Word of God. Pero pag wala ang Bible at yumaman ka na, ang affection mo sa lupa na, offended ka na pag kinokore ka. Pakala mo ga, buhay ko to,
Ikaw ng espiritu, wala ko hindi. Yan. Magdadadali na ng ganyan. Why? Ang affection ay hindi na sa langit, masyado nang nababad sa lupa. Pero pwedeng maging balanse lagi. Huwag nating pagbabanggain yung dalawang maganda. Huwag niyong pag-aawayin yung dalawang maganda. Pero pagka pipili ka, isa laang. Romel, hindi yung pagsasabayin mo. So, affection. Principled living in affection. Set your affection on things above, not on things on the earth. Kaya, miski tayo mayaman na isang araw, hindi kayo yung parang, ba't mo ako pagwawalisin? Hindi mo ako kilala. You don't know me? Yeah. Kaya alam niyo, pag si Kuya Ambet nagmamap, naintindihan talaga ang prinsipyo ng buhay. Yung mga titulado dito, na hindi nahihiyang humawak ng pangmap, naiintindihan mo talaga ang prinsipyo ng buhay. You have nothing to boast. We are all equal footing in this place. Pwedeng sa government, mataas ka, pero pag pumasok ka na dito, tayo pantay-pantay na uli. Lahat tayo lingkod ng Panginoon. Wala yung, gawin yan. Ikaw, edi ako yung supervisor. Na kaya mo namang gumawa, hindi tayo ganon. Di ba? Pero pag ang affection mo hindi sa Panginoon, huwag niyo ako mautusan. Ako na nga nag-iikapoy, ako'y pagwawalisin niyo pa. Buhusan yung ihi ko. Inumin mo yan kung gusto mo. Okay. Di ba? Affection. Principled living in affection, in apparel. When you say apparel, yung ibinibihis sa chapter 3, verse 5. Nakalagay po dito. 3 verse 5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, pakikapid, karumihan, masasamang pita, nasamang nasa, kasakiman na ipagsamba sa Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Yung word na put off, yung tinalakay ni Romel, verse 8. But now you also put off all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing yet they put off the old man with his deeds. Yan. At sunod sa verse 10, put on the new man. Ano yung apparel? Pag sabing apparel, damit. Pambihis. Pag nagbabasa tayo ng Bible, may mga bagay talagang dapat na tayong alisin at may mga bagay na tayong dapat ibihis sa atin. Literally, pagka Kristiyano ka na, alang mga ikaw ay nag-zoom ikaw ay naka-micro-mini pa dyan. At gusto mo ba din sa may tao? Okay, may narinig na ganyan pinalilipat ng lugar ng sumbahan ay ayaw Wala, ikaw manunood. Lola ang naimik. Talagang may asim pa talagang... Alam niyo yun? Apparel. May mga bagay na dapat i-put off, tanggalin, at may mga bagay na dapat i-put on. Paano natin malalaman yun? Ano ba yung bagay pagka-baptist na? Saan mo yun mababasa? Sa Bible. Ano ba yung dapat ko nang alisin bilang ako'y baptist na? Ano yung dapat kong i-put off, tanggalin? Alin yung hindi ko na dapat ibihis? Kasi kung anong bihis mo, yun yung kita sa'yo. Tama, nakadilaw si Kuya Lito. Ang nakabihis ka sa kanya ay dilaw. Pag ang nakabihis sa iyo ay blue, adi ang kita sa iyo ay blue. Ano yung dapat nang hindi nakabihis sa atin? Saan mo mababasa yan? Sa Bible. Alin yung dapat mo namang ibihis? Ang Bible kasi balanse May pinapaalis at may ipinalalagay. Kasi pangit yung tinanggal mo ang damit mo na hindi mo na nalagyan. Lalo na sa publiko ka. Ano yung dapat ibihis? Nakalagay din po sa Biblia. Kaya, principled living, may prinsipyo ang buhay pag nagbabasa ng Biblia. Pero pag wala kang Biblia, para kang papagayong nakaligaw. Malaya, pero pabulusok. Pero yung papagayong may paltak at mataas, may bagting. May bagting yun Hindi siya malaya, pero siya'y tumatayog. Ganon din ang buhay pag walang Biblia. Parang malaya ka na nagagawa ang gusto mo, pero kita mo, pababa ka ng pababa. Pero yung buhay namang may Bible, parang may mga restriction, may mga bawal, may mga discipline na dapat sundin. Pero kita mo, ang buhay may paayos Natayog ang iyong buhay pananampalataya at pananalapi at pampamilya. Lahat ng bagay nagiging maayos Kasi principled living. And lastly, bakit importante that the word of the Lord Jesus dwell in our heart? Wag lang bisita, wag lang panauhing pandangal, kundi sa talaga yung hayaan nating laging naririnig sa ating isip, sa ating puso, ang kanyang salita for a principled living with our association. Yung association po dyan ay tumutukoy sa mga taong kasalamuhan natin.
paano magiging tama ang pakikasalamuha ko sa chapter 4? Nakalagay sa verse 1 ng chapter 4, chapter 3. Matapos banggitin, may prinsipyo sa mga asawang babae. Wives, submit yourselves unto your own husbands. Ibig sabihin, even sa ating association, nagiging tama. Paano ba tatratuhin ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki? Pag nagbasa ka sa Facebook, anong gagawin? Kung nagluloko si Mister, magluka si Mrs. Ano niyo yun? Pero pag binasa mo ng Biblia, ano nakalagay sa Biblia? Wives, submit yourselves to your own husband as it is fit in the Lord. Lalaki naman, anong role natin? Dapat ba tayong brusko? Uwi na! Ano ba nakalagay sa Bible? Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. May pabuntot pa. At huwag kayong maging mapait sa kanila. Kasi may tendency tayo ngayon. Hindi ka submissive, magsawa kang babae ka. You see? Pero pag nabasa mo ang Biblia, principle living yan eh. Ano ba ang trato ko dapat sa aking asawa? Ay di yan. Lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, hindi asawa ng may asawa, inyong asawa. At huwag kayong maging mapait. Hindi mabait. Maging mapait sa kanila. Don't be bitter with them. Kasi tayo mga lalaki, tayo ay mabilis maging bitter. Kaya yun ang paalala ng Bible eh. Huwag kayong maging mapait sa kanila. Kasi tayo, ayaw mo, di huwag. You see? So, pero pag nabasa mo ang Bible, di kakalma kayong puso. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Di ang Bible talaga, kompleto eh. Bakit mahalaga ito yung nakababad sa ating puso? Kasi even ang ating family life ay nagiging maayos. Pagka ang Biblia ang ating nagiging governing principle. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Mga ama, huwag niyong ukitin ang inyong mga anak. Huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Nakalagay din sa Bible yan, na mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Okay? Paano nagagalit ang ating mga anak? Hindi minsan authentic ang mga tatay. Sa pamumuhay, nagkamali na, ayaw magsosorry. Yan kang Kristyano, hindi marunong magsorry. Mali ka na nga tatay, hindi ka pa nagsosorry. Kaya hindi minsan authentic. Maging sa mga magulang din. Kaya, kayo simba na simba, hindi kayo naamin na kayo mali. Hindi kayo nagpapakababa, ay nakikinig ang anak. So pag mali, say sorry, I'm sorry. I was wrong. Hindi yung, ako ang tatay! Ako ang tama! Pero ang iyong ina mas tama. Okay? Mga alipin, yung mga may amo, anong payo ng Bible? Magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay, ayon sa laman ay inyong Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin. Nandiyan si boss, kilos, kilos, kilos. Sabi ng kuya, tatay ni CJ, talaga ikaw, brother, kundi ako magronda Ay bakit? Pagka hindi ako nagro-ronda nakapahinga pero pagka Kristyano ka, hindi ka magwiwiting. Napatama. Naglilingkod ka na ang nakatingin sa iyo ang Panginoon. Kaya minsan, may nagpainting naikwento ko na ito minsan may nagpainting daw sa isang simbahan, ito, nililimi pati yung sulok. Sabi, wala mo kikita niyan, bagay ito nililimi mo pa, kita ng Diyos. Nga naman. Inaayos mo lang ba ang iyong ginagawa para makita ng tao? Ay, lugi tayo dyan. Mag-anniversary, linisin. Ay, pagkatapos? Ay, lugi tayo dyan. Pakitang tao yan. May anniversary o wala, maglilinis. Nag-aayos. Why? Naglilingkod ka, hindi para sa tao. Lalo yung mga may mga boss. Ba't ka masipag? Sa workplace mo, hindi yan para sa kanya, kundi para sa Panginoon. Kaya nakalagay yan. Kaya ang Bible, pag sinunod talaga, it dwell in our hearts richly. Magkakaroon tayo ng preeminent view kay Jesus Christ. Maiingatan tayo sa mga error na laganap sa kasalukuyan at magiging may prinsipyo ang ating pamumuhay in dealing with our wife,
in dealing with our husband, in dealing with our children, and children to parents, boss to their servant, and servant to their masters. Di ka nakakatuwa ang Biblia. Kaya, hindi kalugihan na ito'y ating binabasa. Maaaring hindi ko na makita ko yan na rin ang significance niyan. Okay lang yan. Isang araw magagamit din natin yan. Mahalaga may nakaimba ka. Para pagka panahon na, parang nabasa ko na to sa Bible. Kung wala ka, nabala. Sugod, mga kapatid! Ang aking magazine. Balik! Wala kang baon. Kaya ang halaga po na, let the word of the Lord Jesus Christ dwell in our heart. Kung meron diyang mga nakatirang hindi tama, palayasin ninyo. Kung dyan ay may mga trespasser na sa inyong puso, mga nagpipilit sumingit sa inyong puso na hindi naman dapat nakatira diyan, i-kick out nyo na. Sabihin nyo, hindi ikaw ang bagay dito. The Lord is the indweller of this house. Get out of my sight. Yeah. Paalisin at ang Panginoon, ang kanyang salita, ang papagyamanin sa ating puso. Nawa po'y naging makabuluhan ito sa atin at nawa ang Bible. Basic lang naman. Lagi tayong magbabad sa salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po